Hello! Ngayon ay tatalakayin natin ang isang aktwal na kaso na dinesisyonan ng ating Korte Suprema kung saan in-apply ng ating Supreme Court ang isa sa mga aggravating circumstances na ating natalakay sa ating mga nakaraang mga video. Ang kasong ito ay tungkol sa isang kaso ng rape. Nangyari ito, ang biktima nito ay yung babae na kung saan inimbitahan siya ng kanyang boyfriend na mag-inuman doon sa bahay ng kanyang boyfriend. So, pumayag itong biktima, pumunta siya sa bahay ng kanyang boyfriend at nag-ambag pa nga siya ng isang daan para makabili ng alak na iniinom nila, isang brandy. So, makatapos makaubos nung kalahati nung buti nung alak na binili nila, ay medyo nakaramdam na yung biktima na nakainom na siya. So, ang ginagawa niya, humiga siya doon sa kama doon sa bahay ng kanyang boyfriend. Humiga siya doon sa kama. So, habang nakahiga siya doon sa kama, nakita niya na dumating yung pinsan ng kanyang boyfriend. Pinsan ng boyfriend ng biktima na pumasok doon sa bahay. At habang nagiinuman sila, yung boyfriend ng biktima at yung kanyang pinsan ay nakatulog itong biktima. So, maya-maya pa, nagising na lang siya bigla. Pagkagising niya, napansin niya na nakahubad na siya. Wala na siyang saplot. Tapos, yung boyfriend niya ay nakapatong na sa kanya at nakipagtalik na sa kanya. So, pagkatapos nitong mairaos ng kanyang boyfriend, yung sarili niya, ay sinabihan naman niya yung kanyang kapatid. Yung kapatid nung lalaki nung boyfriend ng biktima na, ikaw naman bro. So, nung sinabi yon, nagpupumiglas itong biktima, parang nanlaban, nag-resist. Pero wala siyang magawa dahil ang nangyari, inupuan siya sa tiyan ng kanyang boyfriend. Pagkatapos siyang inupuan sa tiyan, ay hinawakan yung kanyang kamay. Pagkatapos, habang inupuan siya sa tiyan at hinawakan yung kanyang kamay, yung isa namang pinsan, yung dating pinsan na napansin ng biktima na dumating, ay dinidilaan di umano yung kanyang private parts. Pagkatapos nun, pumatong naman yung kapatid nung boyfriend ng biktima. Siya naman ang nakipagtalik sa nanghahalay doon sa biktima. Tapos, yung boyfriend niya at saka yung kanyang pinsan na kainuman kanina, hinawakan yung kanyang kamay. Tapos habang pinaraos nung sarili nung kapatid nung boyfriend niya, nagtatawanan pa silang dalawa habang hinahawakan. Pagkatapos nun, nung mairaos naman ng kapatid nung boyfriend ng biktima yung sarili niya, yung pinsan naman ang pumatong sa kanya at hinalay na naman siya, yung pinsan naman. So, naghalinhinan silang tatlo, yung boyfriend ng biktima, yung kapatid ng boyfriend ng biktima, at saka yung pinsan. So, nung yung pinsan ay nagsusumamo na itong biktima na tigilan na. So, tumigil naman yung pinsan, di umano, nung boyfriend ng biktima. Tapos, ang nangyari nun, nung tumigil, itong boyfriend ng biktima at saka yung kapatid niya lumabas sa kwarto at nagpatuloy sa pag-iinuman. Samantalang yung biktima umiiyak habang nagsusuot ng kanyang damit. Tapos nakiusap siya doon sa pinsan nung boyfriend niya na ihatid na siya doon sa bahay nila. So pumayag naman, kaya hinatid siya doon sa bahay nila. Pagdating doon, dahil doon, kinabukasan, sinamahan yung biktima ng kanyang nanay, nag-report sila sa pulis. Nireport nila, sinampahan nila ng kasong panggagahasa, yung tatlo. Yung kanyang boyfriend, yung kapatid ng kanyang boyfriend, at saka yung pinsan ng kanyang boyfriend. So yun yung nangyari, yun yung version ng biktima sa pangyayari. Samantalang, yung depensa naman ng mga akusado, yung tatlong akusado, ang sabi ng tatlong akusado is, sinabi nung boyfriend na akusado na totoo nga na niyaya niyang mag-inuman sila.
doon sa bahay niya. At habang nagiinuman daw sila doon sa bahay niya, yung girlfriend niya, yung biktima, ay nagbrowse doon sa cellphone niya. Binabrowse daw, tinitingnan yung cellphone niya. At saka doon sa habang nagbrowse sa cellphone niya, nakita daw nung biktima yung mga ibang babae nung kanyang boyfriend. So nung nakita yung mga ibang babae at nalaman nung biktima at inamin naman nung boyfriend daw na sila pa rin ng mga babae niya, yung mga dati niyang girlfriend, nagalit daw itong biktima ng panggagahasa. So nung magalit yung biktima, para daw hindi na lumaki pa yung pagtatalo nilang dalawa, ang ginawa daw ng boyfriend, lumabas ng bahay. Lumabas daw siya ng bahay. At nung lumabas siya ng bahay, maya-maya ay nakita niya yung kanyang pinsan. So nung nakita niya yung kanyang pinsan, tinawag daw niya at niyaya niya na mag-inuman sa loob. So pumayag naman yung pinsan. So pagpasok doon sa loob, tinagayan daw itong pinsan niya nung biktima, tinagayan daw ng alak. So maya-maya pa, tinawag daw itong si pinsan ng kanyang nanay na umuwi na ng bahay para alagaan yung kanyang kapatid na babae. So ang ginawa nung pinsan, umuwi daw ng bahay. So maya-maya pa, pagdating ng mga 10:00 daw ng gabi, ay dumating naman yung kapatid ng boyfriend ng biktima, kapatid na lalaki. So yung isa sa mga akusado rin. Pagdating daw noon, niyaya rin daw nung boyfriend ng biktima na mag-inuman, pero tumanggi daw ito dahil pupunta daw siya sa computer shop para makipag-chat sa kanyang live-in partner. So dahil doon, tinapos na rin nung dalawa, nung biktima at saka nung boyfriend niya, yung kanilang inuman. Pagkatapos, itong boyfriend daw ng biktima ay pinuntahan yung pinsan niya na nandoon kanina, pinuntahan sa bahay nila at pinakiusapan na ihatid daw yung kanyang girlfriend pa uwi sa bahay nila. So pumayag naman daw yung pinsan, kaya hinatid yung girlfriend pa uwi ng bahay. So yun yung nagiging depensa nila. Tapos pinipresenta din nila yung live-in partner nung kapatid ng boyfriend ng biktima. Kasi yun yung sinabing kachat niya. Kino-corroborate naman niya di umano yung salaysay nung kapatid nung boyfriend ng biktima na nag-chat niya sila nung araw na yun, mga 10:00 ng gabi. So, yun ang nagiging depensa ng mga akusado. Pagdating sa korte, sa Regional Trial Court, naglabas ng kanyang desisyon. Ang ginawa ng Regional Trial Court, kinonvict yung 3 akusado. Convicted sila. Kinatigan, mas binigyang credit, mas pinanigan ng Regional Trial Court yung nagiging salaysay, yung version ng biktima, na siya ay hinalay ng 3, naghalinhinan silang halayin siya, at nagtatawanan pa sila nung hahalayin siya. So, kinatigan, kaya nasentensyahan sila ng reklusyon perpetua. So, ang nangyari, pagkatapos dahil sa natalo yung mga akusado sa Regional Trial Court, inakyat nila sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, ganun pa rin, kinatigan pa rin, pinagtibay pa rin ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng RTC. So, ganun, nga mas binigyan nila ng credit, mas binigyan nila ng timbang, mas mabigat na timbang yung nagiging salaysay ng biktima doon sa kaso. So, dahil doon, ang ginawa ng mga akusado ay inakyat na nila sa Korte Suprema yung kaso. So, pagdating sa Korte Suprema, ganun pa rin ang nagiging desisyon ng Supreme Court. Pinagtibay pa rin ng Korte Suprema yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court at naging desisyon ng Court of Appeals. Pumanig sila doon sa nagiging testimonya ng biktima na yun nga, halinhinan siyang hinalay at mas binigyan nila mas pinaniwalaan nila yung nagiging salaysay ng biktima kaysa yung naging depensa ng mga akusado. At pagkatapos nun, may dinagdag pa ang ating Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema ng ating Supreme Court na doon sa pangyayari nitong paghahalay, mayroon pang isang aggravating circumstances na dapat ikonsidera sa pagpataw ng sentensya doon sa mga akusado. At ito yung ignominy. Yun bang natalakay na natin to nung nakaraan, di ba? Yung ignominy, yun bang
nagdagdag ng kahihiyan, nagdagdag ng ah, ah, moral shock doon sa kaso. So, paano nangyayari ito? Ano bang kinukonsidera ng ating Supreme Court sa kasong ito na aggravating circumstances na ignominy? Yun yung ginagawa daw nung ng tatlo na habang hinahawakan nila yung biktima at hinahalay naman ng isa, nagtatawanan pa sila. Yung yung action na daw yun, yung nagtatawanan pa sila habang hinahalay yung biktima at hinahawakan nila yung biktima para hindi siya makagalaw, ay nagpapakita ng psychological torture, nagdagdag humiliation doon sa ginawa nila doon sa biktima, yung pagtatawanan nilang dalawa habang hinahalay yung biktima. Kaya nagiging aggravating circumstance yun na ignominious. Kaya kinukonsidera din ng Supreme Court yun. Tapos, maliban doon sa pagtatawanan ng dalawa, na para bang minamak nila, para bang pinaglalaruan lang nila yung biktima. Maliban doon ay halinhinan nilang hinalay yung biktima, tapos habang hinahalay ay nakatingin pa silang dalawa at nagtatawanan nga. So, yun ay halinhinan nilang hinalay in the presence of one another, na nandoon pa sila nakatingin habang hinahalay yung biktima. So, yung mga circumstances na yun ay nagpapatunay na may aggravating circumstances na of ignominy doon sa kasong ito. Kaya ang ginawa ng Supreme Court, mas pinabigat yung sentensya. Kasi ang ginawang sentensya ng Regional Trial Court na in-affirm naman Court of Appeals is reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo. Pero dahil binigyan ng consideration ng ating Korte Suprema yung aggravating circumstance of ignominy, mas pinabigat pa. Ang ginagawa, dahil hindi pwedeng ipataw yung death penalty sa ngayon, kasi suspended yung death penalty, ang ginawa, pinabigat ng Supreme Court ang sentensya, ginawang reclusion perpetua without the possibility of parole. So, yun yung ginawang sentensya ng ating Supreme Court. So, yun yung isa sa mga kaso kung saan in-apply ng ating Korte Suprema yung mga aggravating circumstances na ating natalakay sa ating mga nakaraan na video.